Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Leandro Libeste. Okay. Una, may pahayag si Executive Secretary Ralph Recto na sinagot ni Congressman Libeste. Ito ang pahayag ni Mr. Batman Recto. We will make a strong economic comeback in 2026. Nagsalita siya nito dahil nga sa napakababang economic growth natin noong 2025, lalo na yung fourth quarter na 3% lang. Kaya yung overall economic growth natin last year is only 4.6. So, yan. Nangako. Salita. Parehas sila ng Pangulo. Marunong magsalita. 2026, strong economic comeback. Babawi tayo. Wow naman. Ito ang resback ni Congressman Leandro Libiste. May 15 na. So, 3 days na ago ito na yung statement. May 15 na. Pinakamahinang piso. Wow. Kailan ba yung huli kong nabantayan? Kahapon nata. 61 pesos and 70 centavos na ang palitan ng $1 sa peso. Napakababa. Well, in a way, sa maligaya ang ating mga OFWs, malaki ang kita ninyo, but in the long run, dahil sa inflation, wala rin. Pinakamababang piso, ano pa? Pinakamababang GDP, Gross Domestic Product, ang Pilipinas. Pinakamataas na inflation, I think 7.2% na last month. Yun na, yung pinakamataas, 7.2, grabe. Ano ba? Nasaan na ang strong economic comeback sa 2026? Idagdag mo pa dyan yung pagbagsak ng Philippine Stock Exchange. The worst performing index in Southeast Asia. Idagdag mo pa dyan yung halos zero foreign investments. Ano pa? Lahat nandito na sa atin. Nasaan? Pakisagot ka no. A.S. Recto. Ang galing yung magsalita, kayong nasa palasyo. Auntie Claire, Recto, Pangulo, pagpakinggan mo ang mga salita nila, it's too good to be true. Okay, basa tayo sa mga comments. Carl Cor, sabi niya, strong economic comeback. Wala yan. Strong economic kickback. Yes. Ang galing, you know? Chuck Solaria, any comeback from zero is already a strong comeback. Babes Lloyd, yan ang katotohanan. Ilang taon na nang kaupo, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas. Palaki ng palaki ang utang, pero ang gross domestic product pinakamababa in history. Bravo. Ang utang natin as of March ata is 18.4 trillion pesos at estimate pagbaba ng Marcos Jr. administration, aabot daw yan ng 24 trillion. Legacy ng Marcos Jr. administration. Nilubog tayo sa utang. Legacy ng Marcos Jr. administration. Wala na daw magugutom na Pilipino pag alis niya. Correct. Dahil baka by that time, purdoy na. Wag naman. Napaka, anong tawag nun? Malas? Hindi siguro talagang poor leadership equals bad governance. John Lopez, strong kickback 2026. Jeff Herrera, absolutely correct, Congressman Len.
Arculus Alden, kickback po talaga yan, hindi comeback. Paldo sila. We make a strong tambaluslos, strong in more kickbacks. Speaking of kickbacks, ngayon na meron na tayong bagong Senate majority. Palagay ko tapos na ang maliligayang araw nila kasi nga nandyan na, ibabalik na. I hope hanggang mamayang hapon wala pa kasing formal announcement na nakuha na ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon Committee chairmanship. Talang once nga nakuha, wala na. Tapos na ang maliligayang araw yung mga members ng kickback or malitagang. Dahil ipapatawag na talaga ang Brave 18 Marines, ipapatawag na ang Maglolong Bersamin, ipapatawag na si dating Secretary Amena Pangandaman, sino pa yung dalawang tauhan ni Saldico, yung taga-deliver din ng maleta, pati si Saldico, pwede nang pwede nang maka-join sa flood control hearing ng Blue Ribbon sa pamamagitan ng Zoom. Wow! So, makukumpirma ngayon. Kasi, panahon ni Lacson, sabi niya, kung makabalik sa Pilipinas, si Saldico, yun, pwede ko nang pagharap-harapin Saldico at saka Brave 18 Marines. Hindi naman nakabalik. Ngayon, dahil sa determinado ang Brave 13, pwedeng maka-attend si Saldico sa pamamagitan ng Zoom, basta lang makakuha siya ng apostille, ang tawag ba doon? Yung mga bansa na kasama sa Apostille Convention, na member ang Pilipinas, pwede na yung kanyang sworn statement doon sa bansa kung saan siya nagtatago. Kaya dito na ngayon, masyadong kabado ang mga members ng Maleta Gang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang among gihatag nga yero sa nagpatindog sa balay. So iyan na ning pag-aatupan. Kay nakig-ipon lang ni siya sa iyang ugangan. Ugang ko. Nangapas. Ug karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Salamat kayo sa kuan sa yero nga gitabang og niya na nakabalay na gid ko nakatop na gid ko. Og daghang kayo salamat. Salamat pod sa sa Ginoo og sa nagpunsurani og sa nagtabang pud ani. Daghang kayo salamat. Lagi. So unsa day imong panginabuhian Raya? Kuan ra kining nagtrabaho ko karon diya sa agar diya sa kuan So sa ni nga kumpanya Agarwood.
So kuan gyud ka nang ma-short pa gyud ang imong Ma-shirt pagid siya. sweldo. Oh, So taman ra gyud sa pagkaon. taman ra gid sa pagkaon gyud. So pila na imong anak ya? Kuan tulo na akong anak. Tanan na nag-eskwela, Taran ang duha ga eskwela. ang isa dili pa. Ang isa di pa kay gamay pa man. So salamat kayo.